back to my channel. For today's video mga kabagis, ipapasilip ko sa inyo yung ating kulungan na may sodas. Ang nangyari kasi parang hindi ganun ka ganda yung resulta sa mga biik. Parang hindi sila maliksi, palaging may nagtatae, mainit masyado siguro yung sodas kasi hindi sila makaligo. So ngayon, pinatanggal ko yung sodas, ginawa kong semento lahat, atin pong silipin mga kabagis. Ito na po yung ating kulungan. Yan. Naano na natin mga kabagis na semento na natin. And then ang nangyari, pinaseparate ko yung hinati ko yung kulungan. So yun, mayroon na siyang division. So yung nandun, yun yung gawin natin kulungan sa inahin. Mayroon na tayong isa. Tapos pangalawa dito, kapag mabenta na yan, then natin ilagay yung ating kulungan para sa inahin. So dalawa na yung ating kulungan para sa inahin. So excited ako dyan. So ito na yung resulta niya na kulungan na wala ng sodas. Ayan, malaki siya. So nagtatanong pala mga kabagis regarding sa sizes ng ating kulungan. Ito yung may 13 na baboy, malaki na sila Yun yung mga kabagis. Biig pa lang yan mga nakaraang linggo. Ngayon baboy na sila. So yan sila. Itong kulungan na to is 1.5 yung width, tapos yung length niya is 4 yung length niya. Iba-iba kasi. Tapos dito naman 2 yung width, tapos 3 yung haba. Tapos doon din yung mga maliliit para sa inahin, iba-iba din yung sizes. So para sa akin, mas maganda, ideal yung mahaba yung kulungan ninyo, kahit hindi ganun kalapad, para sa mga patining ninyo, just in case mag-focus kayo sa patining. Ngayon, ang hindi pa ko ganun ka galing na may sakit kasi tayo kabagis, kaya matagal tayo nakapag-upload. So please bear with me. So yung ating mga nagbabalak o nagpaplano na magkaroon ng patining or magpatining kayo, yung focus niyo, mas maganda yung ganitong setup, yung mahaba. Pero kung plano ninyong mag-inahin, yun yung ganong klaseng size, yung standard na size, yun yung 1.5 tapos 2.5 yung haba sa mga gustong mag-inahin. Ipapakita ko pala sa inyo mga kabagis yung mga biik natin dito na may sodas na kulungan. Habang nagre-repair tayo dyan, inilipat natin sila doon sa isang kulungan na yung 4 na nandito noon ay naibenta na. Ipapakita ko pala sa inyo kapag may chance na tayo yung magkano yung ating kinita sa 4 na baboy, which is nandun din pumunta sa pagpa-repair ng ating kulungan. So okay na rin, na-repair siya. So ito sila mga kabagis. Yan po sila, malaki na. O maganda dito na naligo na sila. Tingnan niyo yung katawan mga kabagis. Lumaki ng lumaki. Nung naligo na sila, ganyan na yung katawan nila, biglang lumaki sila ng ganyan. 12 ito, supposed to be 16 to lahat, pero 12 ito dito kasi yung 4 nandun sa kabilang bahay. Pinagawan ko sila ng kulungan din doon sa kabila. Then doon ko nilagay yung 4 para naman hindi masyadong crowded dito. Okay, ayun.
Gustong gusto ko to. Yan, oh. So, ngayon, na-observe ko mga kabagis, no? Itong mga baboy, yung mga biik, nung natanggal or nalipat sila doon, galing doon sa may sodas, ano yan, halos lahat nagtatae. Ewan ko kung dahil ba yon sa sodas, kasi mahalo siya sa kinakain nila yung soda sa feeds. Baka yun din yung dahilan. After mga 2 araw nalipat dito, ang bilis na nilang kumain. Ang liksi na nila at yan, tumaba na. Kasi noon ang payat-payat niyan doon. Ito yung pinaka-idol ko lahat, oh. Ang laki na niya, oh. Yung malakas kumain. So wala pa yung 1 month mga kabagis, ha. Magwa 1 month yan ngayong March 6 pa. Kung sana na ilipat or kung dinerecho ko na lang sa semento yung kulungan, sana ang laki na nitong mga nanditong iba. Bumibilog na sana din yan. Maganda kasi na-observe ko kaagad yon ng madalian. Kasi kung hindi, talagang payat na payat ito. Hindi ganyan kataba. Gumagana na kasi yung kanilang kain at saka mas malamig na yung kanilang hinihigaan. So yun, yung mga nagtatanong regarding sa pakain, kung anong ilang anong tawag nito, ilang sukat or magkano or ilang kilo, ganyan. Sa mga biik pa lang ganyan, hindi muna natin sila sukatan ng pagkain kung kaya naman natin, kasi diyan natin mabigay yung pinakaano nila sa timbang. Kasi kapag gabi isukat mo yung pagkain mo sa biik pa lang, tendency mga kabagis, hindi nila makuha yung full potential ng kanilang paglaki at timbang kasi sinusukat na natin. So ang advice ko, habang manghingi pa sila, bigyan nyo na lang ng konti-konti, hindi yung bigyan nyo lahat, yung ba konti-konti lang hanggang sa matingin niyo na mahirapan nilang ubusin, so stop nyo rin yung pagbigay ng pagkain. Hindi naman yun ganun karami din pagkabiik. Pero yun, yung advice ko, huwag nyo na munang bigyan ng sukat. Kapag ganito nakalaki, itong ating 13 na malaki na, ito sila mga kabagis, pwede ninyong pagka ganyan na yung katawan nila, ganyan na sila kalaki, pwede na yan sila isukat yung pakain ninyo. Depende na ninyo kung paano ninyo i-follow yung sukat ng pakain, pero ang akin pina-follow ko yung standard na sukat sa mismong Ultra Pack na guide, kasi yung sako ng Ultra Pack may guideline yan sila sa pakain or sukat ng pakain. Ito sila ngayon grower na, so grower yung pina-follow ko na sukat dito. So regarding sa sukat, tingnan nyo na lang doon sa mismong sako ng Ultra Pack na grower, kasi nandun na lahat. Pwede ko rin i-flash dito maya kung mayroon akong makitang picturean ko na lang, tapos i-flash natin dyan. Pero itong ganito kalaki, pwede na yan sukatin yung isukat yung ating pakain nila, kasi malaki na yan sila. So yun na muna mga kabagis, no, update natin na natapos na natin yung ating kulungan sa pag-repair. So nasemento na natin at saka
maganda na yon yung resulta sa ating mga baboy ngayon, no? Wala pa yung 1 week na nailipat natin sa semento at napakaganda yung resulta talaga. Na naligo natin sila, kumakain sila ng maganda, tama, kasi hindi na mahalo dun sa sodas yung kanilang mga feeds, at kitang-kita naman yung resulta talaga. Napakaganda ng katawan, biglang lumobo yung kanilang bumilog yung mga katawan ng ating alaga. So, yun lang po muna. In case mayroon kayong mga follow-up questions or clarifications, just make sure to comment down mga kabagis. Meron tayong comment box dyan. And if this is your first time here in my channel, don't forget to like this video and then mag-subscribe na rin kayo mga kabagis. Just in case po na mayroon kayong mga kilala na gusto ring magkaroon ng access or makita yung ating mga uploads, just make sure to share this. I-share nyo lang yung ating mga video sa inyong Facebook kung mayroong mga Facebook account or even yung YouTube natin. Okay? Thank you so much kabagis, palaging pagpanood, yung suporta sa ating channel, and mabuhay tayong lahat.